Uy, ano ba yung AI na yan? May show na pala tungkol dyan sa radio? Abay, kakaiba na talaga ang panahon ngayon, no? Ay, gusto ko yung pakinggan. Oy, Mare, alam mo ba, meron na raw na radio show tungkol sa AI. Talaga ba, Mare? Anong AI? Sismis ba to? Hindi yan si Miss Mare. Alamin to. Pre, narinig nyo na ba yung The AI Talks with the Voice Master? Ay, gusto ko yung pakinggan. Pre, narinig nyo na ba yung The AI Talks with the Voice Master sa Radio Pilipinas daw sa August? AI? Abangan ngayong Agosto ang The AI Talks with the Voice Master sa Radyo Pilipinas. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang The AI Voice Master of the Philippines, Pocholo de Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Hello, great day, mabuhay! Isang mapagpala at mapagpalayang araw na naman sa inyong lahat ng Sabado. Ayan, welcome sa AI Talks with the Voice Master, ang kauna-unahan at nag-iisang programa tungkol sa artificial intelligence sa buong mundo na ginawa para sa Pilipino ng isang Filipino. Ako po ang inyong lingkod, Pocholo de Leon Gonzalez, ang Voice Master ng Pilipinas, also known as the AI Voice Master. Ano yun? Artificial Intelligence, no? Authentic Innovator, AI, yan. So, ako po ang founder ng Creative Voices Productions, ang Certified Voice Artist Philippines or CVAP Incorporated, at ng mga makabagong programa tulad ng AI Education PH, AI Negosyo, at Certified AI Creators Program. Ngayon pong episode 4, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, AI at negosyo. Paano ito makakatulong at makakaapekto sa mga kumpanya ngayon at sa kinabukasan? At kung paano makikinabang ang ordinaryong Pilipino. Okay, dito lang yan sa The AI Talks with the Voice Master. This is AI Talks with the Voice Master. Your front row seat to the rise of artificial intelligence in the Philippines and beyond. The stories, the voices, the future, all in one conversation that matters. Alam niyo ba, may mga halimbawa ng mga paggamit ng AI ngayon. Halimbawa, okay? Call center at BPO. Gumagamit na ng AI chatbots at voice recognition para sa mas mabilis na serbisyo. Mga bangko at insurance. AI ang tumutulong mag-detect ng fraud at sumasagot sa inquiry 24/7. Ayan. Retail at e-commerce. Personalized recommendation tulad ng Shopee at Lazada. Logistic at delivery. AI ang nag-optimize ng ruta ng mga riders. Ayan na. Okay, tingnan nyo mabuti. Itong mga bagay na ito, sa dami ng mga araw-araw na transaction, ako, almost everyday nag-Shopee ako eh. Naglalazada, nagti-TikTok, nagtemu, ano pa ba? Halos lahat na try ko na. Alam nyo ba, dahil dyan sa AI na yan, lagi akong may mga recommended na mga bibilhin. Dahil nga sa ganong sitwasyon, edi ang dami-dami kong nabibili. Mahina siguro ang 20,000 per month ang aking nagagastos sa pagbili pa lang ng mga products na yan. At yan ay sa tulong ng AI, no? At mabilis din nakakarating, in fairness. Actually, lahat ng mga gamit ko dito sa Creative Voices ay galing sa
sa mga yan. Oo, at lalo-lalo na AI. Kung dati kailangan mo pa ng 5 o 10 tao para mag-manage ng negosyo, ito yun ha. Ngayon, may AI assistant ka na kayang gawin lahat at hindi nag-a-absent. Alam nyo, ito yung kagandahan sa panahon ngayon no, ng AI na to. Dahil tayong lahat, ako, negosyante ako for almost, siguro nagsimula ako magnegosyo. Mga 16 years old pa lang ako, alam ko, nagbebenta na ako eh. Pero bago yan, no, tindero ako sa palengke, kasama ko yung lola ko, bata pa ako. Na-expose na ako sa public, no? Especially sa pagtitinda. Kaya, I can say I'm a good seller. Ito nga, tingnan mo mabuti ha. By the way, sa mga hindi po nakakaalam, ako po ang voice master ng Pilipinas. At ako din po ang nagsimula ng kauna-unahang voice acting school ayan, sa Pilipinas. At yun nga ang Creative Voices na ngayon ay magto 20 years na. Uy, by the way, happy anniversary sa aking kumpanya, ano? Ngayong October 25, 2025, magto 20 years na kami. So talagang nakita ko yung transition ng technology mula analog hanggang digital, hanggang naging internet, ngayon naman artificial intelligence na kung saan ako ay involved lalong-lalo na sa pag-digitize or pag-clone ng mga boses, especially yung boses ko, no? Ang boses ko kasi ang pinaka-familiar voice sa buong Pilipinas. Gamit na gamit yan. Okay? So, ngayong araw na to pag-uusapan natin yung paano ba nakakatulong ang AI sa mga negosyo at paano rin ito nakakaapekto. Pero para sa akin hindi ito nakakasira kundi nakakatulong kung ikaw ay open sa pagbabago. Marunong ka mag-adapt, no? So, pag-usapan natin kung saan papunta. Ayan, ano ba yung saan papunta tong mga pagninegosyo gamit ang AI? Una-una, agriculture. No? Siyempre sa agriculture, kailangan natin yan para mabuhay. Dahil pag walang agriculture, wala tayong kakainin. Andiyan ang food nang gagaling, di ba? Mula gulay, prutas, mga baka, manok, ano pa? O di ba? Mga gulay, yan, siyempre. At bigas. So, sa agriculture, magagamit mo ang AI sa smart farming. Yan. Ngayon, mga drones na yung ginagamit, no? At AI para sa tamang pag-aani. Yan. Lalong-lalo na sa programa mamaya kay Sir Kiko. Agri. Nag-guest na tayo dyan at doon pinag-usapan natin kung paano makakatulong yung AI sa pagsasaka. So, ano pa? Yung mga predictive analysis. Yan, malalaman ng negosyo kung anong trend bago pa ito sumikat. Kasi ito ngayon, unlike before, nakikisabay tayo sa pagsikat ng ibang produkto. Ngayon, kaya mo na siyang unahan. Lalong-lalo na ngayon, merong nauuso, no? Yung tinatawag na vibe coding. Ano ba yung vibe coding? Parang, di ba, imagine mo kung ikaw yung may vibe. Ano ba yung feeling mo? So, kung ano yung i-discuss mo, sabihin mo sa AI, yun ang gagawin niya. Okay? So, sa manufacturing, mas ligtas at mabilis na operasyon gamit ang AI machines. So imagine niyo kung dati yung mga unang panahon, no, tao ang ginagamit. Yun lang, talaga marami maapektuhan ng mga factory worker. But I believe mas magkakaroon ng mas mabilis na productivity. Alright, so marketing and sales. Ano ba to? Yung AI na kayang gumawa ng campaign na parang may sarili kang advertising agency. Ayan, alam mo gusto ko itong pag-usapan tong advertising agency. Kaya sa next episode natin, mas focus ako sa inyo. Alam nyo, voice talent ako eh. Matagal na ako nagboboses. Alam nyo mga kilalang boses ko. Alam nyo yung Bibo Hotdog, yung Tabe, Bibo! Bagong Bibo! oh, anong sikreto ng bagong Bibo? Tikman mo! Oh, paano? Papit ako eh. Nga! Ang sikreto ng bagong Bibo? Keso. Imagine niyo, boses ko lahat yun ha. At dahil dyan, naging bilyonaryo ang Bibo Hotdog. Yung CDO na company. Dahil lang sa commercial na yan. At alam nyo, huwag nyo na itanong kung magkano kinita ko. Maliit lang po. Ang malaki kinita, ad agency. So, ganun po katitindi rin yung mga ahensya. No? Pero, next topic natin yan. Next episode, pag-usapan natin yan. So, alam nyo, parang chess ang negosyo eh. No? Kung ang kalaban mo gumagamit ng AI at ikaw hindi, sigurado, di ka pa tumitira, checkmate ka na.
Sisiguraduhin ko yan sa inyo. Okay? So ano ba yung mga benefits sa ordinaryong Filipino nitong AI na to? Kasi maraming nananakot eh. Ulit-ulitin ko, I'm warning you about these people na masyadong nananakot. Yung binebenta nila, yung scarcity and fear, no? Pag yan ang binebenta, syempre ikaw mapapabili ka. Parang nung pandemic yan, di ba? Napabili tayo ng maraming stocks. Pwede naman pala bumili kahit na sarado yung kalye. Okay, tandaan nyo, hindi lang negosyo ang nakikinabang dito, pati ordinaryong tao. Ito na yung time na magiging balance na yung mundo eh. Karoon na tayo ng opportunity na gawin yung ginagawa ng malalaking kumpanya. Lalong-lalo na sa mga freelancers. Ayan ha. Ang AI tools para sa pagdidesign yan, copywriting, video editing. Ngayon nga, itong programa natin, almost 50% ng mapapanood nyo ay AI, no? So ito lang yung programang AI-driven talaga na makikita nyo yung diferensya sa gawa ng mga tao. At ito ay ginawa namin mabilisan, hindi kailangan ng, alam mo yan, maraming cheche-boreche. Ayan. Lalo-lalo sa voice-over. Sa next episode, pag-uusapan natin yung epekto ng AI sa mga talent, sa mga artist, na dapat artist ako, talent ako, voice talent ako, alam ko kasi kung ano mangyayari. Okay? So next time, pag-uusapan natin yan. At sa mga OFW, ayan, sa mga OFW naman, pwedeng magkaroon kayo ng mga side hustle online gamit yung AI. Napakarami pong opportunity ngayon na i-share din natin yan dito sa ating programa. At sa mga entrepreneurs po at sari-sari stores, yung mga AI apps na kaya mag-track ng mga inventory nila at yung mga benta nila, yan napaka-importante para malaman nyo kung kumikita kayo o hindi. Ayan. So tandaan nyo to ha, kung ang tindera sa kanto kayang gumamit ng AI para malaman kung ano ang mabenta, bukas, wala nang dahilan para sabihin hindi para sa akin ng AI. Tama ba? So sa mga nanonood, tuloy-tuloy lang natin ha. Dito sa programang ito, mapapanood nyo, marami tayong mga segment. Ang AI 101, ang Balitang AI, no? Ang AI on the Road ni Mac Florendo. At marami tayong mga makakasama, lalo na sila Jerry Ilaw, kasama rin natin para sa AI business o AI negosyo. Alright, lahat ng yan mga kaibigan, dito lang sa AI Talks with the Voice Master, Pocholo De Leon Gonzalez. Bang! AI 101. Your voice, your future. Great day, mabuhay! Welcome to AI Voice Master. I'm a Dub Voice Master. Tara na! Binago ng Gemini 2.5 Pro ang lahat sa mundo ng AI coding. Ilang buwan lang ang nakalipas, ang Gemini 2.5 Pro ay isa lamang sa mga inaabangang upgrade. Pero ngayon, binabago na nito ang laro. Nagugulat ang mga developer, nagkakagulo ang mga kakumpetensya, at ang modelong gawa ng Google ay tila isang bihasang software engineer sa pagsagot ng mga problema sa coding. Hindi lang ito basta autocomplete ng code snippets, kaya nitong gumawa ng buong app. Mula sa pagdidisenyo ng interface gamit ang YouTube video hanggang sa paggawa ng komplikadong dashboard mula sa isang prompt lang. At sa bagong May preview release, hindi lang ito lumalaban sa iba. Lumalampas na ito sa mga tulad ni Claude 3.7 at sa aktual na coding task. Sa video na ito, susubukan natin ang Gemini, bubusisiin ito at ipapakita kung bakit ito na marahil ang pinakamakapangyarihang AI developer na nakita natin. Nakakagulat ang talon sa kakayahan nitong mag-reason, maging tumpak at mag-apply ng kaalaman sa aktual na oras. Kaya nitong isalin ang natural na wika, mga simpleng salita, at gawing gumaganang codebase na may folder structure, dokumentasyon at working APIs. Nababasa nito ang ibig mong sabihin na nahuhuli ang error habang nagtutuloy-tuloy ang code at nagtatanong pa para linawin ang gusto mong mangyari. Hindi ito simpleng feature. Isa itong pagbabago sa paraan ng paggawa ng software sa hinaharap. Ang mga bagay na inaabot ng oras para sa mga junior dev noon. Ngayon ay kaya na sa ilang segundo lang. At higit pa ron, naintindihan ng Gemini ang konteksto. Mas mahusay kaysa sa anumang nauna rito. At teka, may bonus pa. Pinatunayan ng Gemini 2.5 Pro na kaya nitong manood ng YouTube video at gumawa ng app na nakikita mo sa screen line by line. Kasama na ang React front-end, back-end structure at paliwanag
para sa bawat bahagi. Hindi lang ito simpleng productivity tool. Ito ay preview ng kinabukasan kung saan ang technical na agwat ay naiaabot ng AI. Kaya ang tanong, hindi lang mas magaling ba ito sa cloud, kundi ito na ba ang simula ng AI-led software development? Simulan natin sa mahalaga para sa mga developer, ang performance sa totoong mundo. Ang Gemini 2.5 Pro, hindi lang sinanay para magsalita tungkol sa code. Sinanay itong magsulat nito, ayusin at i-debug ng real time. Sa mga head-to-head test laban kay Cloud 3.7, patuloy na pinakita ng Gemini ang galing sa paglutas ng problema, lalo na sa mga komplikadong step-by-step na tasks. Kaya nitong gawing kumpleto ang isang weather app mula sa isang malabong utos. May React components, CSS modules, API calls, at maging ang back-end logic kahit hindi mo tutukan sa bawat hakbang. At hindi lang basta gumagana ang output, malinis, madaling basahin at lohikal ang pagkakaayos. Pero ang tunay na lakas ng Gemini ay nasa kakayahan nitong humarap sa kalabuan. Kung hindi malinaw ang prompt, hindi ito basta hula. Titigil ito magtatanong at iaangkop ang code batay sa tugon mo. Parang hindi AI, parang may junior dev kang kasama sa tabi, nakikipagtulungan, nag-iisip at sumasabay sa'yo. O makakagawa rin si Cloud ng code. Pero si Gemini may intensyon. Hindi lang siya sumusulat ng linya, kasama kanyang nag-iisip. Sa isa pang pagsubok, parehong binigyan ng parehong problema ang dalawang modelo. Gumawa ng React dashboard na nagpapakita at nagpifilter ng product data mula sa Mac API. Si Cloud nakuha ang layout, pero maraming detalye ang nakaligtaan gaya ng data handling at component updates. Pero si Gemini, kompleto mula components, state logic, pagination, error handling, hanggang sa malinaw na folder organization, isang bagsakan, tapos agad. At hindi lang basta ginawa, ipinaliwanag pa nito kung bakit ganun ang pagkakaayos. Binigyan ka ng insight sa paraan ng pag-iisip nito. Dito nagsisimulang kumislap ang Gemini, hindi lang dahil sa ano ang nagagawa niya, kundi paano niya ito ginagawa. Kumakata siya ng code na sumusunod sa aktwal na daloy ng trabaho ng mga dev. Sinusunod ang best practices, gumagamit ng modern frameworks, at gumagawa ng matalinong desisyon para sa scalability. Para sa mga developer na gustong dumiretso mula idea patungong prototype, ito ang maaaring magbago ng laro. Isa sa mga nakamamanghang tampok ng Gemini 2.5 Pro ay ang tinatawag na multimodal intelligence. Ibig sabihin, naiintindihan niya hindi lang ang text, kundi pati mga larawan, screenshots, at maging ang YouTube videos. Hindi ito simpleng trick lang. Ito ay malalim na pagbabago sa ugnayan natin sa teknolohiya. Naintindihan ni Gemini ang visual hierarchy ng isang app, kung nasaan ang mga button, paano ang daloy ng layout, at anong klase ng navigation ang ginagamit. Hinahati nito ang interface sa mga reusable components at sinusulat ang code na handang gamitin sa production. Isipin mo ang epekto nito para sa mga non-coders, designers, or solopreneurs. Mula sa isang visual concept, pwede silang magkaroon ng working product. Kahit hindi magbukas ng IDE, at mas lumalalim pa ito. Kapag pinagsama mo ang vision at coding intelligence ni Gemini, nagiging posible ang mga senaryo kung saan ang isang YouTube tutorial ay nagiging live coding assistant. Kayang i-post ni Gemini ang video, ipaliwanag ang nangyayari, buo din ang mahahabang seksyon at i-implement mismo ang pinapakita sa iyong sariling proyekto. Si Claude, magaling sa text-based tasks Pero hindi pa niya kayang abutin ang ganitong antas ng visual understanding. hindi ito paninira pero ibang liga na ang nilalaro ni Gemini ngayon. May mga ebidensya rin na mahusay si Gemini sa pagproseso ng screenshots ng mga lumang apps. May mga developer na kinukunan lang ng larawan ang lumang dashboard o mobile interface, ipapasok kay Gemini at sasabihing, gawin mong bago gamit ang modern frameworks at nagagawa niya ito, hindi lang niya kinokopya ang disenyo, binubuo niya ito muli. Responsive, accessible, at gamit ang updated code structure gamit ang React, Flutter o Angular, ang ganitong klaseng spatial at semantic reasoning. Dati ay para lang sa tao, ngayon ginagawa na rin ng makina. Pero marahil ang pinakakahanga-hanga ay nagagawa ito ni Gemini kahit hindi perpekto ang input. Hindi niya kailangan ng pixel-perfect na disenyo o kompletong instruction. Binabasa niya ang intention mo. Inuunawa ang mga magulong visual
at naghahatid pa rin ng malinaw, malinis at functional na code. Hindi lang siya nakakakita, nakakaunawa siya. Ipagpapatuloy ko ang pagsasalin mula 4:48, 10:26 sa susunod. Gusto mo bang isang buo na rin ang huling bahagi o hati-hatiin pa rin sa mga timestamp para mas madaling sundan? Isang bagay na kahit ang mga bihasang developer ay hirap gawin, ang pagsalin ng malabong ideya tungo sa malinaw at maayos na output. Pero si Gemini, doon siya lalong humuhusay. Kung ang coding skills at multimodal na kakayahan ay hindi pa sapat, ang tunay na nagpapalayo sa kanya sa iba ay ang kakayahan nitong magplano at mag-isip tulad ng isang totoong developer. Hindi lang ito basta sumasagot sa prompt, nakakaisip ito ng susunod na hakbang. Sabihan mo lang siya ng layunin tulad ng gumawa ng SaaS platform na may user account, billing system, at dashboard. Hindi ito basta-basta magsisimula. Ipinapakita muna niya ang plano. Hinahati niya ang proyekto sa mga yugto, tinutukoy ang kailangang libraries at APIs, gumagawa ng file structure, at unti-unting binubuo ang lahat. May paliwanag pa para sa bawat hakbang. Hindi ito simpleng code generator. Isang product engineer na may estratehiya, mas kahanga-hanga pa rito ang kakayahan ni Gemini sa short-term at long-term memory. Sa mahabang usapan, natatandaan niya ang mga naunang nabuo niyong features, babalikan ang mga desisyong na pagkasunduan kahit ilang minuto o oras na ang lumipas, at tinitiyak na magkaugnay pa rin ang buong proyekto. Sabihin mo lang, idagdag mo yung login modal sa dashboard page at alam niya kung alin ang tinutukoy mo. Dahil dito, parang hindi ka na lang gumagamit ng chatbot, parang may kapartner kang developer na tunay na nakikipag-pair programming. Si Cloud 3.7, may memory rin. Pero ang plano ni Gemini ay mas estratehiko, mas organisado at minsan nakakakilabot sa pagiging tao. At higit pa roon, si Gemini ay nagbibigay mismo ng suhestyon. Kung may app ka na at tanungin mo siya, paano ito mapapabilis? O may security issue ba rito? Hindi siya magbibigay ng generic tips. Ia-analyze niya ang buong codebase, ituturo ang kahinaan, magmumungkahi ng mga tiyak na pagbabago, at kaya pa niyang gawin ito kung aprubahan mo. Mula simpleng tool, naging teammate mo na siya. Hindi lang siya tumutulong sa pag-code. Nagre-review siya ng gawa mo, pinapaganda ito, inaakma sa best practices kahit hindi mo na sabihin gawin pa. At ang epekto nito lampas sa kaginhawahan. Ang Gemini 2.5 Pro ay maaaring maging daan para maibsan ang hirap sa pag-aaral ng coding at bigyang lakas ang mga taong may ideya ngunit kulang sa technical na kakayahan para makagawa ng software na professional level. Napapaikli na nito ang development cycle, binabawasan ang oras sa mga paulit-ulit na gawain, at binubuksan ang bagong bilis kung saan ang prototype ay maaaring buuin, subukan at i-revise sa loob ng isang araw. Para sa mga startup, game changer. Para sa mga solo entrepreneur, isang revolusyon. Para sa malalaking team, ibig sabihin nito ay mas maraming resources ang maaaring ilaan sa creativity at design, habang ang AI ang bahala sa mga paulit-ulit na gawain. Pero teka, may mas malalim na tanong dito. Paano kung ang AI ay mas magaling na sa average developer sa 80% ng trabaho? Hindi lang sa pagsulat ng code, kundi pati sa pagpaplano, pag-optimize at pagpapaliwanag. Hindi pa tayo nandoon. Pero dahil sa Gemini 2.5 Pro, mas napapalapit na tayo ron. At kapag nagsama-sama na ang memorya, paningin, pangangatwiran at pagkilos sa iisang AI agent, isang agent na kayang bumuo ng buong produkto ng mag-isa, maaari nitong baguhin ang buong industriya ng software. Ang totoong kapangyarihan ng Gemini 2.5 Pro ay hindi lang sa kung ano ang kaya nitong gawin, kundi kung gaano kalayo ang narating ng buong teknolohiya sa maikling panahon. 1 taon lang ang nakalipas, ginagamit lang ang AI sa autocomplete o quick debug. Ngayon, may AI na tayong nakakaintindi ng malabong product requirements, gumagawa ng scalable na infrastructure, sumusubok ng sarili nitong code, at ipinaliwanag pa ang bawat linya nito. Parang 5 taon ng inobasyon ang tinakbo natin sa loob lang ng 12 buwan. Hindi lang ito update, isa itong pagbabago sa kung ano ang inaasahan natin mula sa AI. At kahit may ilan pa ring mas komportable kay Claude 3.7 sa pagsusulat o pakikipag-usap, si Gemini ay mas nararamdamang ginawa para talaga sa mga developer at product builder. Gamay nito ang wika ng code, malawak ang pananaw sa plano,
at malikhain sa interpretasyon ng visual. Ito ang uri ng assistant na pwedeng makiupo sa product meeting, iguhit ang ideya habang nasa call at makagawa ng working prototype bago pa matapos ang araw. Hindi ito exaggeration, nangyayari na ito ngayon. Opisyal na tayong pumasok sa panahong hindi na lang suporta ang AI sa development. Kasama na siya sa mismong paggawa ng kinabukasan ng software. Bagong yugto ito sa kolaborasyon ng tao at makina. At ang Gemini 2.5 Pro ang pinakamalinaw na senyales na nagbago na ang laro. Hindi na lang ito tool, kundi mistulang junior engineer, product strategist at visual interpreter na pinagsama. Ang mga panahong ginugugol natin sa pag-aayos ng libraries, pag-set up ng environment, at pagsasali ng malabong idea mula sa kliyente papunta sa code. Maaari nang mawala. Ginagawa na yon ni Gemini at higit pa ng may bilis at linaw na hindi mo inaasahan. Para sa developer, hindi ito katapusan. Ito ay evolusyon. Mula sa pagiging tagasulat ng code, tayo na ngayon ay magiging system architects, creative directors, at AI supervisors. Hindi na syntax or boilerplate ang iisipin, kundi ang logic, disenyo at karanasan ng user. Mga bagay kung saan nangingibabaw pa rin ang insight ng tao. Si Gemini ang gagawa ng mabibigat, ang developer ang gagabay sa direksyon. At kapag nagsanib ang partnership na yon, ang bilis at kalidad ng software development ay maabot ang antas na ngayon lang nating mararanasan. Para sa mga negosyante, si Gemini ay isang pintuan. Hindi mo na kailangan ng buong dev team para maglunsad ng MVP o subukan ang isang ideya, kahit solo founder na may malinaw na konsepto. Pwedeng makapagpatakbo ng produkto ng mas mabilis at mas mura. Ang mga prototype na dating nangangailangan ng budget at linggong development, ngayon, kaya nasa loob ng isang weekend. Ang democratization ng development ay nagbibigay daan para sa mga dati hadlang ang technical na kaalaman. Hindi lang ito exciting, ito ay disruptive. At hindi lang ito para sa mga app o websites. Habang patuloy pang pinapalawak at pinapatalino ang mga modelo ng Gemini, malamang ay makikita natin itong pumasok sa real-time agents, autonomous workflows, at posibleng maging self-correcting systems. Isipin mo, isang AI na hindi lang gumagawa ng software kundi pinapatakbo ito, minomonitor ang performance, umaangkop sa feedback ng user, at tuloy-tuloy na nagde-deploy ng updates, walang tulong ng tao. At nagsisimula na si Gemini sa paglatag ng pundasyon. Kung ano ang susunod, maaring magmukhang unang hakbang lang ang mga breakthrough natin ngayon. Ang Gemini 2.5 Pro, hindi lang niya tinutulak ang mga limitasyon. Binabago niya mismo ang hangganan. Nasasaksihan natin ang pag-usbong ng bagong anyo ng katalinuhan na hindi lang sumasagot o sumusulat, kundi lumilikha, bumubuo at nagtataguyod. Ngayon, sapat na naisipin mo lang ang ideya, iguhit, ilarawan. At panoorin itong mabuhay. Hindi lang ito inobasyon, ito ay transformasyon. Kung bitin ka pa, panoorin mo ang susunod na video. Maraming salamat sa panonood, kaboses! At magkita-kita tayo sa susunod na video.